Nag-sink in na ba sa inyo? Nandito na ba talaga tayo? So, ganun po yung feeling. So, nagdaan yung mga araw, ang dami namin napuntahan. And before kami pumunta doon, hindi ako natanggap sa university na gusto ko. Sa Cavite State University, hindi ako natanggap doon. So, heartbroken ako bago kami pumunta doon. Ang sabi ko na lang, baka ito yung way ng Panginoon para mag-enjoy naman ako. So, 4th day, nagpunta kami ng Kunshan University. Pinakita nila doon lahat ng pwede mong pag-aralan, saan ka mag-aaral, ano yung gagamitin mo sa pag-aaral. Ang ganda ng nursing doon, kasi nursing po yung gusto kong course. Ang ganda kasi meron doong tao na hindi siya totoong tao, gawa lang siya sa silicone, pero humihinga siya, nagkasalita siya, ginagamot nila yun. Binibigyan nila yun ng sakit, tapos dun sila nag-experiment. Paano kapag namali yung diagnose? Anong mangyayari sa tao? So, sobrang galing. Ang kaso lang, hindi sila tumatanggap ng foreign student. Hindi pa bukas yung program nila na nursing for foreign student. So, ako parang, hindi na ito pwede. Kasi next year pa sila mag-start. And then, kinabukasan, after namin mag-tour sa Kunshan, pumunta na kami sa Handong. So, sa mga nag-aaral sa TFAX or sa nakakaalam kung ano yung Handong, alam naman natin na, wow, Handong. Kumbaga, kung makapasok ka dun, talaga naman, sobrang nun sa pakiramdam. So, nagpunta po kami sa Handong. Nung nagpunta kami sa ibang lugar, lagi akong picture dito, picture dyan, kasi my day ka eh. Gusto mo ng gusto mo ng remembrance. Pero, nung nasa Handong kami, yung cellphone ko nandito lang. Kasi sabi ko, kailangan nandito ako sa present ako sa moment na to. So, naglalakad kami sa Handong, sabi ko, grabe, sa picture ko lang ito nakikita. Ngayon, naglalakad na ako dito. Tapos nakita namin din si Ate F, kung kilala niyo si Ate F. Siya yung isa sa nag-tour sa amin, then may kasama siya. So, nung nandun kami, nagpe-pray ako sa Panginoon kasi meron silang, dinala nila kami doon sa parang, ang tawag doon, Hall to Heaven. Hall to Heaven ba? Basta papuntang heaven. Pagkapasok niyo doon, yung pader niya is semento na hindi sobrang kinis. Pero sobrang lamig ng semento. Tapos sa taas may makikita kang cross. Pero wala po siyang ilaw. Ang ilaw lang niya yung nanggagaling sa labas. So sobrang ganda. Tapos pagkapasok niyo po doon, pa-cross din siya. Nandito yung dalawang kwarto. Tapos sa dulo nun, dead end. Tapos may cross. Tapos in-explain nila na bakit puro cross dito. Kasi nga, ang paniniwala po sa Handong, lahat ng mga tao ay uuwi sa Panginoon. Kung tayo ay naniniwala sa Panginoon. So sobrang ganda kasi ramdam na ramdam namin na yung Handong Global University is hindi ng school, kundi sobrang sila sa spiritual ng estudyante nila. So sobrang ganda. And dream school ko po yun. Pero before kami pumunta doon, binitawan ko na siya kasi merong requirements na kailangan doon na ang halaga niya is 12K. So pag hindi ko siya napasa, sayang yung 12K, ang layo na ng narating doon. So sabi ko, pagkapunta namin doon, wala na. Sa Pilipinas na ako mag-aaral. Pero before po kami umuwi, nagkaroon po kami ng open forum. Halimbawa, uwi po kami ngayon. Nung bago po kami matulog, nagkaroon po kami ng open forum. Siyempre, educational trip. Dapat may matutunan ka. Hindi ka lang nag-enjoy, pero dapat may natutunan ka. So, tinanong kami kung anong natutunan namin, anong na-realize namin. So, syempre, iyakan kasi namiss ko yung mama ko, nagpapasalamat ako sa mama ko, na sila yung naging dahilan kung bakit ako nakapunta doon. Then, ano daw yung doubts? So, umamin ako sa harap ng 16 na katao. Umamin ako na nag-doubt ako sa sarili ko. Nag-doubt ako na baka hindi kasi kaya ng financial expenses namin. Kung pati yung requirement ko sa Handong, ipupurso ko pa. Kasi yung 12K bills na namin yun eh. Baon ko na yun sa school. Tapos, grabe lang kung paano kumilos ang Panginoon. Kasi nung gabing yun, hindi hinayaan ng Panginoon na yung pangarap ko, bitawan ko na lang. Sabi ng Panginoon, hindi anak, hawakan mo lang yan, panghawakan mo lang yan. So, sabi ni Mrs. Ha, yung asawa po ni Pastor Ha, nakasama namin doon. Sabi niya, dito sa Korea, meron ditong dagat. Walang daan.
syempre, nung walang daanan, gumawa kami ng daan. Kaya ngayon, nakapunta tayo doon sa mga lugar na pinuntahan namin. Tapos sabi niya, pero hindi daan yung tinutukoy ko dito. Sabi niya gano'n. Tapos kami parang, ano po kung hindi daan? Sabi niya, ang pinapoint niya doon, kung walang daan, palagi tayong tutulungan ng Diyos para magkaroon ng daan. Pero hindi pwede na wala po tayong ginagawa. Hindi pwede na laging sa Diyos yung asa. Kailangan meron din po tayong ginagawa. So, ako, hanggang ngayon, dala-dala ko yun. Pag-uwi ko dito, wala akong school, pero nag-exam ako sa kolehiyo ng lungsod ng Dasma. So, nag-exam ako noon, sabi ko sa Panginoon, kung para sa akin to, para sa akin po ito, Panginoon, kung ito po yung will niyo. Pero magpo-pursue pa rin po kami ng handong for fall semester, February 2025. So, kapag tanggap po kami doon, lilipat po kami ng school, mag-drop out po kami sa kung saan school man kami nandito. So, hindi madaling bitawan yung mga bagay o iwan yung mga bagay na komportable na tayo. Lalo na yung family natin. Katulad ng pag-alis namin doon, sabi ko pa, mahuhomesick ako kasi 7 days, hindi ko makikita sila mama. Ganun pa yung thought ko. Pero nung nandun yung comfort ng Panginoon na safe ako sa lugar, safe ako sa mga taong kasama ko, at safe ako kung saan kami nag-stay. So, ayun, it was a reminder for me na palaging may opportunity para sa bawat isa sa atin. Hindi nagsasara yung pinto. Kung may magsara man, palaging may magbubukas. So, ayun lang, tandaan lang natin, lalo na tayong mga kabataan na talagang kapag may nangyari, ouch, gano'n. So, tandaan lang natin na hindi porke nakakaranas tayo ng sakit, hindi porke nakakaranas tayo ng hirap, ay hindi na tayo makakaranas ng kaginhawaan. Diba? Lalo-lalo na kung nasa presensya tayo ng Panginoon. So, ayun lang po, pinagpapasalamat ko yung buhay ng mga magulang ko, yung buhay ng mga nakasama ko doon, kasi kung wala sila, hindi ganun magiging masaya. So, ayun lang, to God be all the glory, and palagi lang po tayong